When does the church become a prosperity gospel church? Kanusa ang iglesia mahimong usa prosperity gospel church nga dili na true gospel? Unsaon pagsuta sa usa ka church kung kini ba na influensyahan na sa prosperity gospel? Mao kini ang una, when material blessings become the measure of faith. Kung ang material nga panalangin na mahimo ng measure sa pagtuo, ang prosperity gospel nagtudlo nga ang Ginoo ang iyahang kabubuton mao gyud nga madato ang mga Kristohanon, physically healthy and materially successful. Ang pagtuo nahimo na nga usa ka instrumento aron makab-ot ang panalangin. Ang suffering ug poverty, ang pagkapobre, usa ka na ka-sign sa usa ka uyang sa pagtuo. So ang faithfulness ma-measure na pinaagi sa kwarta, sa panglawas ug sa material nga kalampusan. Ang true gospel, ang tinuod gyud nga ebanghelyo mao kini. Ang pagtuo mao ang pagsalig o pagsurrender ngadto sa Ginoo. Dili garantiya nga mahimong comfort and material prosperity. Sama sa mga Macedonian believers, sila mga pobre man diha sa 2 Corinthians 8:1-2. And now brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Mga kabus sila apan duna sila dako nga pagtuo o pagsurrender sa Ginoo. Mao kana ang tinuod nga gospel. Ikaduha, ang church mahimong influensyahan sa prosperity gospel kung kini ang understanding o blessing as mainly material. Kung ang pagsabot sa panalangin puros ra gyud material. Ang prosperity gospel nagtuo nga ang panalangin primarily material, money, success ug healing. Ang ilang understanding about abundant life, material nga abundansya. Understanding sa prosperity gospel nagbase gyud sa Old Testament nga ang panalangin material kung tan-awon nimo simbolikal lamang. Ang prosperity gospel gitawag sila nga material centered blessing theology. Apan ang tinuod nga gospel, ang true gospel, ang blessing primarily spiritual, sama sa kaluwasan, pagkabalaan, kalinaw diya sa Ginoo o kinabuhing dayon. Ingon sa Ephesians 1:3, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. So ang espirituhanon nga panalangin mao gyud ang primary. Ang spiritual prosperity naa sa sulod. Kini mao ang kinaiya nga bunga kini sa balaang espiritu diya sa Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mao kini ang abundant life. Ang true abundant life is nag-overflow kining mga kinaiya, kining gugma, kalinaw, kalipay, pasensya, pagkamaayo o pagkamapunganon sa kaugalingon. Mao kana ang true gospel. Ang tinod nga panalangin espirituhanon. Mo nang giingon diha sa Luke 12:21 na mga tao nga dato kay sila sa financial pero dili sila dato ngadto sa Ginoo. Luke 12:21, this is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God. So ang material nga blessing gasa kana apan dili promise kundi secondary lamang siya, dili siya primary. Promise sa Ginoo nga tinuod nga iyahang tagbuod ng atong mga pagkinahanglan. Wala siya nagpromise o garantiya o riches kung ikaw mosunod kaniya. Sa New Testament, si Jesus gyud nag-ingon diya sa Luke 12:15, life does not consist in the abundance of possessions. Iyag yung gipahimanguan ang iyahang mga tinun-an may tungod ini nga ang importante, ang primary gyud mao ang kalag, dili ang gold or silver. Ang Ginoo mag-bless kanato materially. Ang Ginoo sab always mag-bless kanato spiritually. So na dakong kalahian ana. Ikatulo, masuta nato ang usa ka iglesia nga na-influensyahan sa prosperity gospel when the cross is replaced by comfort. Ang prosperity gospel ang ilang focus material blessing, personal success, comfort, pagkahayahay ug abundance in this life. Ilahang gidownplay ang suffering. Gideny nila ang suffering. So suffering is theologically ignored. Suffering sa ilaha tunglo ka na or kulang kas pagtuo or espirituhanon nga kapakyasan. Ang ilagyud kasagaran nga mga preaching o pagwali mao ang comfort, pagkahayahay ug material gain. Sila mo avoid sa mga wali mahitungod sa sala, sa repentance, sa sacrifice ug sa suffering. Kana nga mga pagwali, ang cross nawad-an sa iyahang mensahe. Ang tinuod gyud nga gospel, ang iyang focus mao gyud
ang pagpasan og cross ug ang pagka-Dios ni Ginoong Jesucristo. Diya sa Luke 9:23, then he said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Ang suffering kabahin gid na sa pagsunod kang Hesus. Philippians 1:29 ingon diha, for it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in Him but also to suffer for Him. So ang Ginoo gyud magamit sa mga trials, sa mga suffering aron gyud ma-shape, mahulma ang atong kinaiya, mausab ang atong kinaiya ug mulalo mga atong pagtuo. Ingon diha sa Roma 5:3-5, not only so but we also rejoice in our sufferings because we know that sufferings produces perseverance, character, and character hope. So mao kana gyud ang true gospel. Ang focus gyud niya dili ang comfort kun dili ang cross bearing. Ikaupat nga imailhan nga ang church na impluwensyahan sa prosperity gospel, when outward growth is valued more than spiritual maturity. Ang gawas nga pagtubo mas gitagaag pagtagad kaysa sulod nga pagtubo, spiritual maturity. Ang kalampusan alang sa prosperity gospel, kung daghay attendance, kung dako ang building, ug dako og income ang usa ka iglesia. Moingon gyud na ang prosperity gospel nga the church is growing because we increase in numbers, midaghan ta, mitubo gyud ta. Sama usab sa magtotoo, ikaw nitubo kung ikaw gibless materially. Ug ikaw mahimong modelo sa uban nga musunod sa imong lakang. Spiritual maturity is measured by outward prosperity. Ug kasagaran gyud sa ilahang mga pagwali, more on tithing kaysa discipleship, pagmatuto sa Kristohanon. Gamay ra ang ilahang pagtagad diha sa spiritual maturity ug holiness. Ug makita man nimo kana kung paminawon nimo ang mga sermon, labi na kanang conclusion sa sermon, ang gitudlo gyud sa seminary nga inighuman gyud nimo sa sermon bisan pag holiness na imong gitudlo, mag-end gyud ka og gospel. Imo yung i-invite sa pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga ilang Ginoong manuluwas. Apan kasagaran sa prosperity gospel nga church, mo-end gyud sila sa challenge nga muhatag, giving, blessing. Mao kana ang ilang mga pagwali. Ang ilahang end goal or ang ilahang tumong gyud mao gyud ang personal nga success, comfort ug abundance. Mao nang makita nimo, big crowds daghan sila pero shallow ang ilang roots. Sila mo raise og funds, daghang kwarta, but they do not raise true Christians. Apan ang true gospel, makita nimo nga ang focus gyud salvation og transformation sa kinaiya. Ang focus gyud kaluwasan og kausaban sa kinaiya. Ang successful gyud nga Christian ma-measure diya sa ihang pagtubo sa kinaiya nga mahisama siya sa kinaiya ni Kristo. Iyahang maangkon ang fruit of the Spirit, mao kanay mature nga Kristohanon ug mao kanay focus sa true gospel. Alang sa true gospel, dili gyud material blessing ang ebidensya tungod kay si Satanas makahimo man ug muhatag og material blessing. Diya sa Luke 4:5-6, the devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, I will give you all their authority and splendor, for it has been given to me, and I can give it to anyone I want to. Si Satanas nag-offer kang Jesus, katong gitintal si Jesus, nag-offer siya og splendor sa kalibutan. Munang si Satanas makahatag yun og material blessing, pero dili siya makahatag og spiritual blessing. Di siya makahimo nga mausab ang usa ka kinaiya sa tao nga mahimong masama kang Ginoong Jesucristo. Mao gina ang kalahian sa true gospel. Ang end goal, ang tumong gyud sa true gospel is God's glory, Christ-likeness, o eternal life with God. Para sa true gospel, God's blessing is for who we become, not what we receive. Ikalima nga timailhan nga ang usa ka iglesia na biktima na sa prosperity gospel when Jesus is treated as a means, not the end. Si Jesus usa lamang ka agi o tulay nga makabot ang tinuod nila nga tinguha, ang salapi, ang bahandi, ang health ug ang kalampusan material. Kanila si Kristo mao ang solusyon sa ilang mga personal nga damgo, dili hinuon si Kristo mao ang Lord sa ilang kinabuhi. Sila naghatag gyud og emphasis sa ihatag ni Kristo, dili si Kristo mismo, relasyon diha kang Ginoong Jesucristo. So para kanila si Kristo useful kaayo apan wala gi treasure sa ilahang kinabuhi. Mao nang ang goal gyud
sa prosperity gospel, material blessing. Kung makita nimo kana nga ilahang pagsabot gyud sa Matthew 6:33, seek first his kingdom and his righteousness, mao kana ang pamaagi aron makabot ang goal nga all things shall be added. So ang ilahang goal, all things shall be added, dili ang seek first his kingdom and his righteousness. Mao na ang prosperity gospel. Apan ang true gospel, lahi. Ang tumong gyud or ang goal mao ang pagkabot sa lalom nga relasyon di ang Ginoong Hesukristo. Makailag ang Ginoong Hesukristo ug ilag yung ma-treasure si Jesus Christ. Ingon dia sa Philippians 1:21 alang kang Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. So si Kristo gyud ang iyahang tumong o goal sa kinabuhi. Ang prosperity gospel moingon, come to Jesus and get rich. Madato. Apan ang true gospel moingon, come to Jesus, die to self and receive eternal life. Mao kana ang true gospel. Ikaunom nga timailhan nga ang usa ka iglesia na influensyahan sa prosperity gospel, when faith become transactional. Ang pagtuo transactional or business nga transaksyon. Ang offering nakatay diha sa promise return. Makita nimo kana sa ilang mga pagsangyaw, mahitunggan na ning seed faith nga ang seed faith ang bot pasabot kung ikaw muhatag, mudubli kini, multiply kini, mudaghan kini. Na promise nga riches nga maoy return, maoy ibalik kanimo sa imong paghatag. Ang paborito nga verse is Malachi 3:10. Bring all the tithes into the storehouse that they may food in my house and test me. Mudaghan gyud ang panalangin. Sumaw ka na ang seed faith. Gikuha ang konsepto diha sa pagtanom. Nagtanom ka, mao pud na ang imong maani in proportion sa imong gitanom. Kini nga pagtulunan gitawag nga trading mentality. Ang Ginoo nahimo na noon nga business partner nga ang Ginoo di na siya Ginoo kundi creditor na, di na siya father. Ang Ginoo na collector, di na siya savior kay siya mo panalangin kung ato siyang bayran. Ug kini gitawag na nga gitintal na to ang Ginoo. This is tempting God. Samara nga ang Ginoo mo response gyud kung ikaw muhatag. Contradict ni sa biblical nga teaching nga ang Ginoo ra gyud ang nasayod unsay the best alang sa Kristohanon at any given time. So kini tantamount to tempting him diya sa Matthew 4:5-7. Then the devil took him to the holy city and had him stand in the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered, it is also written, do not put the Lord your God to the test. So samara nga gitistingan nimo ang Ginoo nga kung ikaw muhatag, obligado gid siya muhatag kanimo in return. Mao kana ang prosperity gospel. Apan ang true gospel, ang prinsipyo sa paghatag, maghatag nga dili mag-apas unsay ibalos. Mao kini teaching ni Jesus diha sa Luke 6:34-35. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners expecting to be repaid in full. So ang giving, sacrificial. Kung mag-expect ni og return, ma-defeat na gyud ang meaning sa giving. Dili na siya giving, kundi utang na siya kay bayran man di ay. Ang Ginoo obligado bayad kay nakautang man kanato. Ang true gospel moingon gyud nga you don't need to give to be blessed. You give because you are blessed. Ingon sa Ephesians 1:3. Mao kana ang true gospel. Ato ta sa ika-pito nga mao kini ang katapusan nga timailhan nga ang usa ka iglesia na influensyahan gyud sa prosperity gospel. When the motive of giving is distorted, kung ang motibo sa paghatag dili na mao, ang motibo sa paghatag pressure na ug mapulihan na ang cheerful ug voluntary giving. Kung mapugos ang usa ka tawo sa paghatag, na pressure siya. Mao nang daghay mga magtutuo nga na pressure sila gi-manipulate, gi-influensyahan sa pulong nga seed, first fruits ug tithes. Mao nang ang paghatag ma-influensyahan dili na siya giving nga voluntary. Mahimo na siya nga ma-influensyahan una sa kahadlok, fear-based giving. Nihatag kay nahadlok. Daghan sa mga mag-uuli mo ingon nga kung dili ka muhatag, matinunglo gid ka. So ang pagtuo nakambyuhan na og kahadlok. So they weaponize fear aron gyud makakwarta. Mo na gitawag nga spiritual extortion, coercion ang hadlok. Ang grasya dili angay kahadlukan. Ang giving wala gi-design sa Ginoo nga emotional or spiritual extortion. Mao nang fear-based fundraising. Usab kini mahimong ang motibo ang guilty, guilt-based giving. Samaan nang maguli mo ingon
kanang naa sa imuha iyan sa Ginoo, ibalik gyud na sa iyaha. So magilty ta usahay, mo nang muhatag na lang kay guilty, naagi guilt nga gibati, mo kanang ingon guilt based giving. Ikatulo, pwede pod mahimong kining shame or embarrassment based giving. Labi na ang magwawali mo ingon nga kung dili ka mohatag, dalo gid ka, daghay dalo nga Kristohanon. Kana pong i-post sa bulletin board ang wala manghatag. So muhatag na lang kay maulaw man nga gi-post sa bulletin board nga wa sa kahatag. O kana pong maingon ang magwali, ako'y una sidmani ni ha, dako ang unag hatag, ang musunod pod maulaw nga gamay ra ihatag. So napugos kay maulaw. Mao kana ang mga hinungdan or motive sa giving nga dili na mao unsay gitudlo sa Biblia. Mao kini ang gitawag nga manipulated nga paghatag, giimpluwensyahan. O kinsa ang kasagaran nag-impluwensya ani? Ang mga pastors. Makita nimo kana sa 2 Peter 2:3 ingon diha, in their greed these teachers will exploit you with stories they have made up. Their condemnation has long been hanging over them and their destruction has not been sleeping. Muning mga magtutudlo nga gigamit gyud ang earthly gain as paon or bait aron makakwarta. So si Paul nag-ingon gyud nga wala gyud ko nagkubit sa inyoha og silver. Diya sa Acts 20:30-34, I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. You yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs. Si Paul wa gyud siya nang warta sa iyahang mga gipangsangyawan. Nangingkamot gyud siya masuplayan ng iyang kaugalingon nga mga pagkinahanglan. Mao kana ang prosperity gospel. Manipulation. Ang true gospel, ang paghatag, nagagikan gyud sa pagpasalamat. Giving flows from gratitude, dili paghadlok. Gikan kini sa gugma, dili pinaagi sa pagpanghulga. Gikan kini sa kagawasan, wala gipugos. Ingon diya sa 2 Corinthians 9:7, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So ang paghatag yun, pinaagi yun sa grasya, dili sa regulation. God never demands, He invites. Kung ang paghatag pinugos na, dili na kana siya worship, kundi it is taxation dressed up as spirituality. Si Jesus gyud nag-condemn atong mga religious leaders nga ipabugatan ang mga Kristohanon sa financial samtang sila nag-claim sa divine authority. Makita pud nimo nga karong panahon na daghan gyud naga-preach og prosperity gospel tungod kay sila gusto nga mo-increase gyud ang panudlanan sa iglesia aron mo fund sa mga ministry. Kini out of desperation tungod sa kagahi pod sa mga membro mohatag. Apan kini mahimo na nga makompromise ang kamatuoran. So mao kini ang kinatibuk-an nga angay natong bantayan nga kung naa na kini sa iglesia karong panahon na, so meaning kita walang kahibalo nga nabiktima na di ay sa prosperity gospel nga theology. Kita magbantay gyud niini ug mo consider ining mga butanga aron dili kita mahimo gid maimpluwensya sa prosperity gospel ug makambyo na noon ang tinuod nga gospel. Dalaygon ng Ginoo.